po ay nakikinig ng PIO Hour dito sa radyo natin. At ito po ang inyong lingkod, si Ron Amir Velasco, at kasama ko po si Gayem Loy Perez, maghahatid ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa mga programang hatid ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Jose. Magandang araw sa iyo, Gayem. Ayan, magandang araw din sa iyo, Gayem Sir Ron, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa PIOR. Syempre pa dito sa radyo natin. At upang makabahagi po ang ating mga kalungsod, atin pong binubuksan ang PIO hotline 0922-307-3893. Kung may nais po kayong itanong, komento o suwestyon sa paksang ating tatalakayin ngayon. O maaari din po kayo magbigay ng mga idea sa issue na maaari nating pag-usapan dito sa PIO Hour. I-text lamang po ang issue, ilagay ang pangalan at barangay at isend po ito sa 0922-307-3893. Dali po at mag-text na kayo. Ayan, Gayem, nagtanghalian ka na ba? Hindi pa po. Ako din. So, excited na tayong dalawa. Palagay ko hindi tayo nakatulog. Ako nanginginig ako. Talaga? Okay, kakaiba itong experience na ito, Yes. no? Kasi katatapos lamang po ng taunang ulat sa bayan ng ating punong lungsod, Marivic V. Velena, ay kung saan po iniulat po ang mga nagawa, kasalukuyang ginagawa at mga nakaplano pang gawin ng ating lokal na pamahalaan para sa higit pang ikauunlad ng ating lungsod. At ito po ay natunghayan ng ilan sa ating kalungsod at kasama nating lingkod bayan sa ating lokal na pamahalaan. At hinihingi po namin ang kanilang reaksyon tungkol dito. Kaya naman, itinararangal po naming makasama ngayon upang bigyang tugon ng ilan pang mga katanungan ukol sa kanyang ulat at iba pong paglilinaw ang ating ina ng lungsod at ang ilaw ng para sa masaganang bukas, Madam Marivic Velena. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali din sa iyo, si Ron at saka Loy. At magandang tanghali din sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin. Yes, ma'am. First time to, ma'am, ha? Okay. Oo, yan. Talagang medyo natitense kami ni Loy kasi bago to sa amin. At kayo po, ito po ang unang pagkakataon na kasama namin kayo dito sa radyo natin. Kumusta naman kayo, ma'am? Okay naman. Nag-lunch na po ba kayo, ma'am? Hindi pa rin, parehas nyo. Ayan. Sabay-sabay na po tayo mag-lunch mamaya. Oo, baka naman ilibre pa tayo ni ma'am. Tama. Okay. Okay. Magandang idea yan. Okay, umpisahan na po natin, ma'am. Pero bago po yan, ano po ang oras po natin para po sa mga ginagawang orasan ng kanilang relo? 12:18 na po pala ng tanghali ngayon. At doon sa mga kasama nating lingkod bayan, tayo po ay pwede nang mag-biometric. Mag-out na po kayo. At 12:30 pa po kayo pwedeng mag-in. Di ba, ma'am? Okay. So, ayan. Dinami-dami, ma'am, ng achievements ninyo in terms po sa health, sa infra, sa education at iba pa. Ano pa po bang maaari nyo pang magawa o mga plano upang mahigitan pa po ang inyong nagawa ng 2010? Ito ngayong darating na taon, syempre yung ating mga programa na naging matagumpay sa 2010 ay ipagpapatuloy natin. Pero meron akong isang natatangi na nais mangyari ngayong 2010. Ito ay ang isaayos ng husto ang ating lungsod, mas mapaganda. Kumbaga sa tao, parang i-facelift natin ang ating lungsod, papaayos natin, papipinturahan natin ang ating pag-asa, ang ating public market, at ang ating sigurong City Hall compound. Yan ay karagdagan para sa pag-unang tingin na maganda ang ating lungsod, mas marami siguro tayong maiingganya na papasok na investor dito sa ating lungsod dahil gusto ko na mas palakasin ang kalakalan dito sa ating bayan. Maaari po bang maging urgent ang pag-install sa mga makinaryo ng Material Recovery Facility o MRF at construction ng sanitary landfill? Actually, ang ating MRF ay meron na tayong nakatayo, siguro gaya nga na nabanggit mo, may kulang pa na facilities. Pero yan ay nasa direction na, may pinatutunguhan na tayo. Sa katunayan, dito sa ating lalawigan, ang ating tayo ang kauna-unahan na nakapagsagawa ng partial closure ng dam site. Ang ibang lugar ay hindi pa maipatupad dito, pero tayo ay nag-uumpisa na. Alam naman siguro natin na medyo may kalakihan ang gastos ng sanitary landfill, pero ang masasabi ko lamang ay kumbaga sa proseso ay nasa una o pangalawang hakbang na tayo, nakakaungos na tayo pagdating ho dyan. At malaki rin ang tulong na kinakailangan natin sa ating mamamayan dahil mahirap talaga na ipatupad ang sanitary landfill at saka ang MRF kung ang ating mga kababayan ay hindi pa rin tayo huli mag-i-implement ng waste segregation. So, yun yung ating isang panawagan na sana ang ating waste
segregation ay may patupad sa bawat bahay. May isa pa pong katanungan dito na sinasabi nila na meron po bang nakalaan talagang pondo para naman po sa reforestation ng ating mga kabundukan dahil po syempre nagbabago na ang panahon ngayon. Okay, sa katunayan, kung babasahin mo ang ating budget ngayon, hindi mo siya makikita clearly na meron tayong nilaan na pondo para sa reforestation. Pero dahil sa bagong patakaran ng ating Department of Budget and Management, yung ating calamity fund ngayon ay pinivide into 4. Meron tayong quick response fund, meron tayong pre-disaster fund, at meron tayong mitigation management fund, at saka rehabilitation. So, sa mitigation, doon nakapasok ang programa ng reforestation. So, may nakapondo na tayo dyan. Hindi mo lang makikita outright pag binasa mo yung budget. Okay. Po. Magandang balita po yan, Madam. Sa inyong pong pananaw, sa pagsabit ng taong 2013, nasaan ang San Jose, particular po sa kalagayan ng mga mamamayan sa hanap buhay, edukasyon at saka po sa pangkalusugan? Nais ko sana na pagdating ng 2013, mas marami ang mas malayo ang ating marating, ano? Pero ang isang nais ko na sana by 2013, mas kaunti na lang ang nag-a-apply ng trabaho sa munisipyo kasi marami na tayong negosyo at marami ng kalakalan na pwedeng pag-empleyohan at maraming hanap buhay na maibibigay tayo sa ating mga kababayan. Ma'am, in terms po naman sa education. Pagdating sa edukasyon, target din natin na kasi ngayon nakafocus tayo sa elementary, tsaka sa high school. Sana mas marami tayo. Ngayong taon na to, nagdagdag na tayo ng pondo for scholarship ng kolehiyo. Sana mas marami ang mapagtapos natin ng kolehiyo para mas madali silang makakuha ng trabaho. At pagdating naman sa high school, tina-target natin, magdadagdag tayo ng high school sa kita-kita ngayong darating na taon. Wow. Sana mabawasan din ang rate ng nagda-drop out pagdating ng high school. Sana yung ating rate from elementary, kung kaya nating 100% na makagraduate ng high school, pangarap natin yan. Although mahirap, pero kailangan natin pangarapin para may direction tayong patutunguhan pagdating sa edukasyon. At pati sa elementary na rin, target natin na humihingi ang inyong lingkod ng tulong sa lahat ng barangay officials na sana wala tayong bata na edad hanggang 12 years old na hindi nag-aaral. Yan, sa kalusugan po. Ng ating, sa kalusugan, pangarap lang naman, libre mangarap. Ang pangarap natin sa kalusugan, bagamat ang ating lungsod ay nasa preventive medicine, isa sa pangarap natin na sana matulungan tayo ni Governor Oyi na ang hospital natin, ang provincial hospital natin, sa tulong din ni Congressman Violago, ay mas mapagbuti, mas mapaghusay para mababawasan na ang sineserbisyohan natin sa ambulansya na papunta ng Kabanatuan. Dito pa lamang ay matugunan na natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, ma'am. Ma'am, kayo po ay naging matagumpay na namahala ng inyong family business, di po ba? At ngayon po, sa pangalawang termino ninyo bilang mayor, maaari niyo po bang ikumpara ang pagkakaiba nung panahon na nasa pribado kayo at ngayon po bilang public servant? Okay. Sa pribadong sektor, siguro masasabi natin na mas madali magpalakad ng isang pribadong negosyo kaysa sa pangkabuuan na isang bayan, At mas tahimik ang buhay ng nasa pribado, kaya nga tinawag na pribado. Tama. Mas madaling magpatupad ng kung ano ang iyong nais dahil walang masyadong ilan lang kayo nagdedesisyon. Pero ang masasabi ko lang sa being public servant, mas fulfilling siya. Mas masaya, mas feeling mo mas marami kang nagagawa pagdating sa paglilingkod sa bayan. Ayan, napakahirap ng aking itatanong na ito para Okay. sa akin. Ayan. Madam, paano po ninyo napangangatawanan ang inyong desisyon kapag may lumalapit sa inyo na kailangan ninyong tanggihan sa kabila ng sila po ay ang mga taong nakatulong sa inyo sa panahon ng halalan?